Umaapoy na ako, men. Umaapoy na. Gumagana na. Niready ko yung sarili ko sa lamig. Unang-una kasi alam naman nating malamig dito sa lugar na to. Malas-malas lang dahil meron akong trangkaso nung bumiyahe kami. Simula umalis pa lang kami ng Palawan. Nalilinig nyo naman yung boses ko simula kanina pa umaga, simula kahapon pa. Ganito na. Sana nga humupa na to ng konti nang sa ganun magkaintindihan na kami. Nakakahiya na rin sa mga tao minsan pagka nag-uusap para akong robot. Ang paghahanda ko po sa biyahe na to ay simple lang naman pero talagang malupit. Katawan ko para tawag nito. In this adventure, I'm expecting to dive in whether it is fun, creative, or learning activities. Ang paghahanda po na ginawa ko sa biyahe nito ay ang natulog. Nakahanda na eh. Hindi ako nagtulong eh. Ito. Yung lugar na paghandaan ko, na-mapping ko to at alam ko kung saan kami dadaan, ano yung mga iikutan namin. At kahit papaano, alam ko kung saan yung mabundok talaga na lugar. So, yun yung tatahakin namin. Hindi ko lang alam kung saan mismo yung magagandang lugar, pero yun yung part ng adventure. Yung didiscoveryhin mo siya on the spot. Yung momentum, nandoon. Kumain, natulog. Naligo ako ng malamig kagabi. Malamig talaga. Malamig talaga dito eh. Naka-t-shirt naman ako pero tagus talaga. Iba yung tanong, ang tanong pa lang, anong paghahandaan ginawa mo, hindi anong inaasahan mo. Sa adventure na ito, matututo tayo para mag-grow, maging malakas. Anong paghahanda? Wish may goals pala ako. Hinanda ko ang sarili ko. Pumarap ako sa salamin, sabi ko sa kanya na maghanda ka. Kasi marami kang makakasalamuha doon, maraming papasok sa buhay mo. Kagaya ng mga lagnat, ubo, sipon. So maghanda ka. So naglagay ako ng maraming gamot sa bag. Nice. Opo. Dati pa yata ako dun, bata pa po ako dun eh. Cordillera, dito sa Baguio, nakapunta na kami, pamilya. Pero yun nga, yung trip namin nun is pang pamilya lang talaga, so... Birthday ko nun, dati. Attitude pa nga ako nun eh. Pero yeah, bata pa ako nun, dito lang kami sa Caballo. First time ba lang, ngayon ba lang? First time ko to, so hindi ko alam kung ano talaga yung klima dito. Dito lang kami nakalibot rin, dito kasi masyadong lumilibot nung dati. Ang totoo po niyan, dito na po kami dati nakatira. Hindi ko alam yan, saan yan? Hindi ko na po maalala kung anong taon po yun. Basta maliit pa po ako noon. Ito yan. First time ko. Mahabang kwento pa, basta. Mga ganyan, no? First time ko dito, kung ito yan. Lalamigin. Sigurado po ako na marami na naman kaming matutunan. Promise. Hirapan tayo dito. Kasi hindi ko alam kung saan pupunta. Kami kayong makikita iba-ibang galawan ng tao, kultura, paano sila mamumuhay. Medyo groggy ng konti sa umpisa, pero sa bandang gitna, pagka nakabuelo na yung enerhiya mo, sigurado, okay na rin naman, makaka-placing na ng maayos yung dopamine mo. Okay, next. Sigurado kung magiging masaya to. Palagay ko mahirapan. Malamig. Magandang mangyayari. Yung mag-explore dito sa saan? Itong lugar na ito, kung anong lugar dito. Baguio ba ito? Ganun. Okay naman siya kasi scooter naman, so piga lang ng piga. Yun nga lang, hindi siya katulad ng manual na pwede mo i-change gear. So palagay ko mahirapan to. Yun, 50-50 ako doon kasi yun nga, may kami na matarik talaga. Hirap na eh. Doon pa lang, hirap na agad eh. Hindi, pero kakayanin. Sigurado kung hindi, pero kakayanin ng mga sakay. Madami naman kami. Maraming magbubuhat. Yun yung part ng adventure kasi kapag ang biyahe mo ay masyadong banayad, masyadong planado, minsan hindi rin masaya. Depende. At the same time, gusto ko rin na gawin ang biyahe na to na gamit ang motor na ginagamit ng nakararami. Nang sa ganon, makita nila at malaman nila kahit ganito lang pala yung sasakyan ko, kaya kong marating ang pinupuntahan nila. Kaya, pero di ko lang alam kung pa nakita. Pero kaya yan.
Yun yung isang goal ko nang sa ganun lahat ng mga kamag-anak natin hindi maging imposible sa paningin nila yung ginagawa namin. Para alam ninyo na kung ano yung ginagawa namin, kaya nyo rin gawin. Next question. Hindi. Mabigat na yung sasakyan, mabigat pa yung mga dala namin. Baka hindi kayanin sa ahonan, tumumbo kami, mahirap itayo. Kasi tinesting po muna namin kung kaya ba namin at kaya rin ba ng mga kasama namin. Unang beses pa lang, bumiyahe kami, nagkaroon ng konting aberya. So parang sign na yon, pinakinggan ko lang yung sign na yon. Baka hindi talaga pinapatry sa atin yung malaki na yun. Pag tapos namin dito, pwede kami umalis. Kung pumunta kung saan namin gusto na hindi naman iniisip na may naiwan kami motor. Hindi pa talaga na napapractice talaga ng gusto. Delikado para sa amin din. Ang mangyayari, 70% ng utak namin nakafocus sa pag-alalay sa motor, hindi sa pag-enjoy. Yung isang motor kasi namin nasira. Hindi, masisira pa lang. Ay, sige, kayo magbuhat. Dagdag experience. Ngayon lang rin kasi ako nakapunta sa ganitong lugar, kaya enjoy ko na lang. I'm ready to dive in, whether it is fun, learning, or creative activities. Panibagong experience, hindi lang pasyalan kundi more extreme adventure po talaga. May pagkakat ng legs, may nakasulat yan sa legs mo, no? Meron. Siguro yung endurance mo siguro sa lamig. Depende kasi, hindi ko rin alam hindi ko rin masasabi ngayong gabi. Pero pagbukas, tsaka depende kung anong mangyayari. Disiplina sa sarili, sa immune system, ganun. Gusto ko malibot yung lugar na to kasi gusto kong ilibot dito si Janice at saka si Jadon at saka yung palabas pa naming baby. Ayokong dalahin sila ng bigla na ganitong lugar na hindi naman tayo sanay masyado sa malamig. So gusto ko munang alamin yung lugar na to nang sa ganon, kapag dinala ko sila, alam ko na kung saan sila pwede, saan sila hindi pwede. Kumbaga, gamay ko muna yung lugar bago ko dadalhin yung mga bata. Yung mas bata pa sa mga anak ko, tsaka yung asawa ko. Maganda, malamig. First time ko naramdaman yung lamig sa buong buhay ko. Malamig at presko. Kaya saan kami pumunta, di kami napapawisan, presko lang. Halos kamukha lang din siya ng Palawan. Halos, yung nagkaiba lang ay sobrang lamig talaga. Tumigas yung lalamunan ko. Maganda siya, pero yung basura nga. Ayun, medyo traffic, pero malamig so hindi nakakapagod. Ang magiging buddy ko po siguro ay si Sergio Ong. Ako po yung partner po kasi kami sa motor. So ako po yung nasa likod niya. Ako po yung magbabantay ganun kung ano po yung mga kaganapan, backer. Si Josh or si Kuya Iman. Pwede rin si Jeyo, si Pokot. Si Doming po kasi medyo may pagka makulit. Hindi po siya mapakali sa motor niya, pura po ng lingon niya, ganun. Pura po liyat niya ganun, parang mahiluhin sa biyahe. Kilala niyo naman si Doming, laging hiluhin. Siguro maging kabady ko ay wala. Buddies kasi lahat sila buddy ko dito. Hindi ako po pwedeng pumili dahil lahat ng mga yan ay kumbaga parang mga anak ko na lahat, kumbaga parang ganon. Lahat tinuturuan ko ng mga moves kung ano yung mga dapat sa hindi. Pero sabay-sabay pa rin naman kaming natututo. Mas advanced lang siguro ako ng konti, pero lahat naman kasi ng kaalaman ko pinapasa ko sa kanila. Nang sa ganon, kung ano yung kaya ko, kaya rin nila. So hindi lang ako isa. Kung 7 kami dito, merong 7 ako. So kahit anong mangyari, hindi kami basta-basta mapapatumba ng mga sitwasyon na haharang sa amin dyan. Dahil ang bawat isa, kahit papano, marunong. At nabigyan ko ng idea kung paano gagawin at susolusyonan yung mga bagay-bagay na minsan ko na rin napagdaanan. Mas tingin ko may body ko, siguro si Doming. Kasi nga, ako lang na sa kaartehan yan medyo maarte talaga. Tsaka makulit. Ang bilis mairita sa isang bagay. Kung anong padala mo sa kanya, maya-maya, alam mo, din niya nabitbit kasi nga, yun nga, bilis siya mairita. At may mga siya minsan may mga, alam mo na. Tsaka yun na rin syempre bilang kuya, kailangan nating turuan kung ano kailangan niya pang alamin. Kuya Roman. Bakit? Ano meron kay Tonix? Lampa siya. Si Tonix sana gusto ko rin, kaso minsan wala Alam yun, tamala din. Pero kung no choice na talaga, wala na. Siya na rin talaga. Bawal man sabihin yun. Bawal yun.
Ang gusto ko makita sa lugar na to, yung mga matataas na bundok na puno ng fog sa ibabaw. Tapos yung mga falls na bumabagsak mula sa tuktok ng bundok pababa sa lupa. Yung mga igorot. Mga magandang mga pasyalan nila, yung nature nila, yung mga ilog nila, gano'n. Mga falls. Atok view, yung pinakamatas po yata dito sa Baguio, kung Atok po ba yun or yung Biringan? Ay, Kibungan pala, Kibungan. Yung mga hindi pa napuntahan ng iba. Gusto ko mapuntahan natin. Bangko. Kasama ko si Keva. Sa lugar nito, gusto makita mga bundok, tapos mga magandang mga puno, at saka mga yung mga fog, yung asin nasa taas ka, tapos makita ko yung mga lugar na sa baba, mga kabahayan. Siyempre, sa mainit na lugar. Mainit na lugar talaga ako sa yun, tubig. So makita yung mga whale shark. Isla na malalaki. Ang gusto ko naman pupuntahan na susunod ay ang mga kabundukan sa Siargao. Gusto mong pumunta? Saan ba? Basta, kahit saan. Basta kasama sila. Okay na yun. Sa mga malalayo, yung hindi ko pa naranasan. Tapos gusto pumunta sa mga, gusto ko ma-experience mga tao na mga ibang lahi. Siguro mga parating Mindanao. Parating Mindanao. Gusto namin puntahan yung Mindanao. Mga bandang dulo, ganyan. Hindi ko alam kung specific kung saan, pero basta parating Mindanao. Gusto kong maiikot yung part na yan.